So, RA 3753 or yung Civil Registry Law or an act establishing as a civil registrar. So, ito ay ginawa on approve on na enact noong November 26, 1930. At yung iba rito, I think is kasi lumalabas sa balita, yung iba rito inamend na ng Family Code of the Philippines na enact daw noong August 3, 1988. So, iba-vlog natin yung Family Code susunod. So, yung 3753, nakalagay doon yung function ng civil registrar. No? Meron yan yung ngayon, ang sole implementer nito, ang implementator nito ay yung Philippine Statistics Authority. Okay? Kasi dyan na nire-record yung births, deaths, at saka yung marriages, yung illegitimate child, yung change of names, ganyan. So, yun. PSA na ang namamahala dyan. Nationally. On a national level. Pero, meron tayong local civil registrar na nakaano sa ating mga lugar. Dito sa amin sa Bacoor, merong local civil registrar dyan. Meron tayong civil registrar sa ating mga lugar na yun din ang ginagawa. Okay? Ano ba susunod natin dito? Okay. Yung section 4, yung civil registry books. Okay. Yung mga importante lang. Lahat nakalagay doon. Yung kasal, yung mga namatay, yung number of children, mga ganyan. Basta nasa isang libro yun. Yun yung section 4 ng civil registry code. Yung section 5, ayon. Yung doktor, yung OB-GYN or yung midwife na nando nung isinilang yung bata, sila yung witness nun, enough na proof na yon para maging valid yung pagkakaroon ng birth certificate ng bata. Kaya pala sinasabi, kaya pala sa birth certificate kung may binabasa na kung sino yung nakalagay dun yung pangalan ng doktor. Kasi yung nagpaanak kay mama nung pinanganak ako. Kaya pala may ganun sa birth certificate ko. That is sumusunod sa section 5 ng RA 3753 o ng an act establishing a civil registrar o civil registry law. Isipin nyo matagal na, 1930 pa yan. Okay. Section 6, walang bangkay ang ililibing hanggat walang death certificate na naipipresenta at nare-record sa office. So, ibig sabihin, nire-record muna yan bago ibigay sa kamag-anak yung death certificate. Kasi hindi ka pwedeng ilibing nang wala kang death certificate. O, yan. Section 6. Kaya yung mga, natin dito, may batas, may yan eh. Kaso nga lang kasi, hindi natin alam kasi tayo mismo hindi tayo nagbabasa ng batas ng kusa. Kailangan pa may magpaliwanag sa ating ibang tao. Mali naman yun. Okay? And then, ano pa ba yung importante rito? Section 7. Halimbawa, kinasal kayo sa simbahan o kinasal kayo sa pastor or ano man, lahat yon dapat yung kopya ng marriages nyo na kayo ay kinasal, dinadala yon sa civil registrar o sa civil registry. I wonder kung sinusunod pa to. Oo, kasi may marriage contract eh. Yung marriage contract nyo, pinapadala dun sa sa civil registrar. So, okay lang. Compliant with section 7. So, ito yung complication ng batas na to. Yung legitimization. Okay? Yung legitimization is yung paggamit ng apelido ng isang bata o pagagamit mo yung apelido ng anak mo by a subsequent marriage. Ano yung subsequent marriage? Okay? Yung subsequent marriage is halimbawang namatay yung asawa mo,
namatay yung asawa mo and then pakasal ka ulit, pwede mong pagamit yung apelyido mo. Pababago mo yung ano. Or, yun na nga, legitimization. Subsequent marriage kasi yung subsequent marriage is yung marriage daw after ng first marriage. Kumbaga, tapos na yung first marriage niya, nagpakasal siya ulit, tapos yung anak dun sa first marriage, kasi wala pa silang anak so inako nung lalaking sumunod. Legitimization ang tawag. Kasi sa family code, kahit anak ka sa labas, hindi kayo kasal, pwede nang paggamit for as long na in-acknowledge ka ng tatay. Yun yung amendment sa family code na iba-vlog natin susunod. At iba-vlog natin yung family code susunod. So, yun yung mga nakikita natin, yung legitimization, subsequent marriage, yun yung mga kasi nagbabasa tayo ng mga Republic Act. So, naiintindihan natin yung mga bagay na yan. Kasi, di ba, hindi naman natin maiwasan pag halimbawang kasi, sa subsequent marriage, nakalagay daw, based dun sa Google, kapag hindi mo in-end yung marriage mo, hindi tapos yung marriage mo, hindi na annulled or something, that is considered bigamy. Criminal offense yun. So, kailangan matapos mo na ma-annulled mo na yung first marriage mo. Kaya nga gumagawa ngayon ng kahit hindi kayo kasal, legitimate na yung bata kasi in-acknowledge ng tatay. Pag in-acknowledge ng tatay na kanya yung bata, di sige. Di ba? Kaya nga mabuti na rin din mabuti itong mga batas natin na pag-aaralan natin kasi nagiging naiko-correct o na isasaayos ito yung mga damdamin na hindi tama Di ba? Yung sa family ko kahit anak sa labas dahil wala hindi mahal ni daddy yung asawa niya pumatol sa iba Nangyayari naman yan, huwag niyo sabihin hindi. O nagsasabi lang ako ng totoo. So ito pala yung pinanggagalingan nung nanggaling sa family code. Kasi bawal muna. Wala muna. Kailangan tapos muna yung first marriage mo bago ka ikasal ulit and then paggamit mo. Ngayon, sa family code, yun ang magandang ginawa ng family code. So, alam ko na yung pinanggagalingan ng na yun, kaya nga ipa-vlog ko yung family code bukas. So, yun lang po.